Gusto mo bang matutong mag-bonsai? Panoorin mo to. Ako nga pala si Mubuano. At tuturuan ko kayo kung paano maging matino katulad ko. Esperanza kahit magkaibigan. Sa video na to ay ituturo ko sa inyo ang basic na pagkolekta ng bonsai material hanggang sa pagtatanim nito. Gamitin natin ang red baliti na to na pang demo, no? Kasi medyo matagal ko nang nailagay ito rito pero hindi umaasenso. Pinakamabuti nito ilagay na natin sa paso. Kailangan may mga basic tools kayo para sa pagkolekta ng bonsai material. Yan, tungkod ni Mahoma. Bareta kailangan nyo kung malalaki. Pero ito naman ang mga basic tools lang. Gaya niyan, martilyo, pamalukpok sa matigas ang ulo. Ito kasing chisel o pait ang kapir niyan. Mahalaga yan, pangdukot ng mga ugat. Ito pa isang mahalaga, pruning shear o ano ba yan? Cutter o ano bang tawag nyo dyan? Gunting. Ayan, lagari. Kailangan nyo yan. Ito, bihira naman, sinsil, pagka lang nasa bato o kung meron kayong titibagin na matigas. Ngayon, kunyari, nakakita na tayo ng kukolektay na, no? Ito na, nakita natin. Una yung tingnan, yan, yung base, no? Tingnan nyo mabuti kung ayos ba, no? Titingnan nyo kasi wag na kayong magsayang dun sa mga hindi naman ganong matured yung base para mabilis kayong makagawa ng bonsai. Ito mga ginagawa ko, disclaimer lang ha. Ito ay gumana sa akin, no? Ewan ko sa inyo, pero ganito ko ito isinishare sa inyo. Ayan, putulin nyo muna yung mga sanga. Sa pagputol, lagi kayong maglalagay ng allowance, ha? Kasi ang totoo clearing pa lang naman yung ginagawa natin dyan. Na? Mamaya pa yung workshop after na mahukay. So, kiniklear natin yung mga sanga para lumitaw yung huhukayin. Ganyan. Kunyari, na-clear na natin yung palibot. Huhukayin na natin ngayon yan. Itong ginagawa ko ngayon dito, ito yung pinaka-safe na makakabuhay kayo. Root ball ang tawag dito. Pero sa katagalan, matututo na rin kayo ng mga pagdukot-dukot ng ugat kapag alam nyo na yung ginagawa nyo sa kakaulit-ulit nyo. O, ayan. Ibig sabihin, pag root ball, kasama yung mga lupa. Ayan, katulad ng nakikita ninyo. Isingit ko lang, alam nyo ba na ito ang isa sa pinakamatagal ko ng bonsai material na kung hindi siguro ako nagkaudlot-udlot, baka finish bonsai na yan ngayon. Bali apex to ng isang malaking balite na ito na lang ang natira. Ngayon kunyari nasa wild kayo, no? Tapos nakuha nyo na yung materyales. Titingnan-tingnan ninyo kung ano yung mga dapat pang putulan. Para sa pagdadala ninyo, hindi na masyado mabigat. Pero lagi kayong magbibigay ng allowance kasi mag-workshop pa kayo pagdating nyo sa bahay. At maalala ko nga pala, kunyari malayo yung pinuntahan ninyo. Dapat, sa kinabukasan nyo na i-workshop, pwede naman yan hanggang kinabukasan kung dumating kayo ngayon. Kasi syempre, pagod kayo buong araw na yon sa paghuhukay. Hindi magiging maayos ang pag-workshop nyo nun. Kaya magpahinga muna kayo, tapos kinabukasan nyo na yan i-workshop. Sa pag-workshop, ito lang mga points na maishishare ko sa inyo. Una, kunyari sa pagputol ng sanga. Nasa inyo ito kung gusto nyo sundin. Pagka mas mataba, mas mababa ang putol. Pag mas payat, mas mataas ang putol. Pero sa kabaligtaran naman ang putol kapag forest at saka clan style o group trees. Tungkol naman sa ugat, kailangan ng ugat hindi nagkaka-X-X. No? Kailangan meron silang individual identity flow. Walang sumasapaw. Basta ito ang lagi nyong tandaan. Kailangan una, mabuhay ang materyales. Kasi temporary lahat yan. Wala pang permanent dyan. Ikalawa, huwag kayong matakot dyan ng lahat ng kung ano mga execution. Kahit na pagputol dyan, o kung baliin, o ano man ang gagawin nyo dyan sa materyales. Basta ang mahalaga, dapat mabuhay yan. Kasi kapag buhay yan, kahit nagkamali ka ng putol dyan, makaka-recover yan ng ibang design o ibang style. Basta ang mahalaga, buhay. Tungkol nga pala dyan sa mga dahon na naiwan sa sanga, huwag kayong mag-iiwan ng malaking dahon o yung full na shape na dahon. Maliban sa Ficus tiger bark at saka yung Ficus retusa, pwede mo na rin isama yon. Isama mo na rin yung Podocarpus kasi sa experience ko, parang hindi yun pwede nang walang natitirang dahon. Huwag kayong mag-alala kasi sa kauulit-ulit ninyo ng pagkuha ng bonsai materials at kawa-workshop, kahit na wala ng dahon niya, kahit ugat na lang yan, kaya niyong buhayin yan. At kung sakali na meron talaga kayong area na mapaglalagyan, kumuha kayo ng maraming materyales para wag kayong mainip. At kung sakali na hindi naman pinalad yung mga materyales nyo, marami na kayong panggatong, tama? Ngayon kunyari tapos na yung workshop at itatanim na. Ayan ang ginagamit ko, river sand.
Kung walang river sand, pwede yung S1 na pang semento, yung ginagamit sa semento. Pero dapat yung pinagbistayan. Tandaan nyo na yung pagtataniman nyo na yan, pang buhay nyo lang yan yung bonsai materials. Kaya ang mindset sapat yan para makapagpaugat kayo at sa susunod, magkaroon kayo ng extension pot at training pot nyo na yon. Tama naman at maganda naman kung merong magandang paso. Pero para sa akin lang ha, ang inilalagay sa magandang paso o yung talagang paso na pang bonsai na, yung full grown na mini-maintain na lang yung pinaka bonsai style niya. Pero syempre, kayo pa rin ang masusunod. Kahit ba ilagay nyo agad yan sa magandang paso nasa inyo yan. Ngayon kunyari, sapat na yung medium at dinidilig nyo na. I-observe ninyo yung tubig kapag nagdilig kayo. Dapat mabilis lang yun mawala o dapat mabilis lang yun madrain. Huwag kayong papayag na ma-stagnant yung tubig doon. Dahil sa kapag ganun, hindi maganda yung medium nyo at yung drainage system ng training pot. Mabubulukan kayo ng ugat. Ngayon, kung okay na at maganda na ang agos ng tubig kapag dinidiligan nyo, eto na ngayon ang kasunod niyan. Yung sinasabing ICU technique o yung kinukulob, no? Yan ang kagandahan kapag ka mga bote ng mineral water o bote ng soft drinks ang ginagamit natin na training pot. Kasi kapag ICU mo yan o ikukulob mo, napakadali lang. At meron ka pang pasingawan dyan, no? 'Di ba? Kasi yung plastic na pwedeng dumikit dun sa mga parte ng bonsai material. At ang isa pang kagandahan nito, nakikita mo yung bonsai material, pati yung mga ugat niyan kapag tumubo. Kapag kasi hindi ganyang see-through, lagi kang matetempt na buksan yan at tingnan. At napaka-prone nun para magalaw yung bonsai material. Yan ang mga masela na parte dyan. Yung ganyang nagsisimula, huwag magagalaw. O ano, ayos? Ulit-ulitin mo lang yan. Ayos.